and with flying colors lagi every time she does a role na hindi normal or hindi natural na mapapanood, nabigyan buhay niya at na-deliver niya. And then of course, to top it all, on top of that, which is even much important para sa akin, is being a public servant. Diba? She became mayor, she became governor, she became congresswoman. And hindi pa natin alam. I mean, like, the story of Vilma Santos is not yet done. Kumbaga, ang haba pa na itatakbo niya, marami pa siyang magagawa, marami pa siyang maipipresent sa atin dito sa ating bansa. At sa, kahit lalo na sa aming mga taga-pelikula, I mean, if there's one thing, si Ate B has always been there ready to help pagkadating sa pelikula. Because sabi nga niya, Pipo, kahit ano pa mangyari, kahit sabihin mo naging public servant ako and everything, but alam mo naman ang puso ko at saka ang kaluluwa ko, nanggaling sa pelikula. And the industry has done so much for her. And sabi nga niya, basta sa pelikula or sa ating movie industry, I will always be there to help. And I'm sure marami pa nga tayong matututunan, marami pa tayong dapat abangan kay Miss Vilma Santos. So, Ate B, wherever you are ngayon, alam ko you're out of the country yata. All my prayers and wishes go out to you, and sana nga ang pagiging nominee mo hindi lang nominee kundi tuloy-tuloyan na talaga na itanghal kang isang national artist, because for me, sabi ko nga, ikaw yung epitome of a person na parang si Ate B yung wala kang maipapatong putik eh. Wala kang maipapatong dupe, walang kontrobersya sa buhay niya. And so she's really karapat-dapat doon sa title na yun. So, yun lang po ang masasabi ng inyong kapatid sa industriya. At maraming salamat. At mabuti inabot ko pa mga kaibigan natin dito na kahit pinapagalitan lang ni Alan Jones. Hindi, biro lang Alan. Anyway, yun lang po. That's all. Thank you. Alam ko yung pinag-iwanan ko naman. Buti nga, tinanggap din siya. Si Direk Joey, alam ko mas malaki rin ang may tulong sa industry because even when I was chair, he was my advisor, technical consultant. Pero ikaw, sa buong buhay mo, naranasan mo madiman. Ngayon pala. Napalitaan mo na bang nadiman? Ikaw ang tatanong. Kaya nga eh. Ayun na nga. Ikaw ngayon pala. Oo, di ba? Matagal mo sa industriya mo. How do you feel about that? Naku, ikaw kaya i-demanda kita. Huwag naman. Nakita po siya gumawa. Pero life has to go on naman po, syempre. Life has to go on. Life goes on, of course. I have plenty of things to do. Ayan, Busy pa rin. Sagrado, pamilya sagrado. I'm more concentrated on that right now. Siyempre yun, naiintindihan ko, alam ko yun eh. Yun ang trabaho ko all my life. So, So, tsuhin ka doon ni Papa P. Sino talaga magulang niya? kapatid ko na pumanaw. Kapatid ko ang tatay niya. Ang tatay niya talaga, kapatid ko, pati dahil at very young pa si Papa P at saka he was supposed to be ginuglong ng tatay namin na maging presidente na ano, pero unfortunately he met an unfortunate event in his life. Yung mom niya, wala na rin, patay na rin. Wala na rin, so wala na chance na bumalik yung magulang. Well, not unless, depende sa development ng istorya, kung gusto nila. Alam mo naman sa soap, di ba, maraming mangyari. Hindi, pero patay na yung father. Oo, patay Yung na. mom, hindi pa. Ha? Hindi pa patay ng mom. Hindi ko na itanong yung Okay. estado ng nanay. So yun pwedeng Ang alam ko open-ended. yung tatay ang ano. Ikaw talaga yung tumatay yung tatay, di ba? Ako yung tumayong tatay niya, di ba? Because parang inampong ko siya from a very young age. Ako nagpalaki sa kanya. Ang ilang beses yung mag-work pa ni Papa P? Marami na. Tatlo, pang-apat na yata na kasama ko si Papa P. Kanya walang problema sa set. It was, napakagaang ng working atmosphere namin. At saka halos lahat naman eh. Sila Maylin, sila kahit si Aiko. kundi pa mga nakatrabaho ko na lahat. So magaan ang pagtatrabaho namin tsaka yung giving life to the character.
no, so, kami nag-uusap din. Sinasama po ba nila kayo sa workout sessions nila? Yayayanin ako, hindi ako kasama. May injury siya. Ayaw nga yung sa- May injury kasi ako, kanya hindi ako makasama sa kanila. Much as I'd like to join them, hindi ako pinagsabihan ako muna. Noong nabalik tayo kay Ate B, sa tingin mo long overdue na to, yung kanyang award? Kung ako National tatanungin mo, yes. I mean, ang dami nang na-achieve ng tao na parang hindi mabigyan pansin na or maging nominee man lang, sabi ko nga, di ba? She has done so many things, she has achieved so many things in her life. Ang dami na niyang naabot, ang dami na niyang nagawa na karapat-dapat na siyang kilalanin na national artist. At bilang nandun na yung mahigwit niyang karibal na una na magkaroon, No! siyempre it follows na siya rin, di ba? Sila naman yung magkaano dati, di ba? Parang even when you backtrack, di ba? Dati Susan naman, di ba? Gano'n naman. Si Sharon, si Maria, yung gano'n. Sila yung mga queens eh. Tapat lang. Tito Pip, after your experience po sa FDCP, kung sakali po na pagkakatiwalaan uli kayo na humawak ng isang government agency, are you still willing to ba? Yeah, titignan natin kung ano yung may bibigay ko, di ba? Because I do not, I never try to get into something na hindi ko alam at alam kung hindi ko naman mabibigyan ng magandang serbisyo, di ba? So kung kakayanin, bakit hindi? I mean, it's always something to be proud of when you're entrusted na maging public servant. Malaking bagay yun dahil not everyone is granted that opportunity. Patulong ka, di ba? In my own small way, if I can, why not, di ba? Pero sa politika po, na-offer na rin po ba kayo? Sa ngayon, wala ako sa isip sa politika. I'd rather stay I'd like to stay in my comfort zone. Doon ako sa pelikula, sa trabaho ko. I'd like to, sabi ko nga, if there's something that an actor or any performer will never run out of, it's room for improvement. So, ako feeling ko marami pa akong dapat improve sa sarili ko. Marami pa akong dapat pag-aralan. And hopefully, marami pang mga role na may bigay sa akin na talagang challenging talaga. Ibang ninervyusin ka pagka binigay sa'yo dahil ayaw mo mapahiya, ayaw mo din naman hindi mo mabigyan ng magandang buhay yung character na ibibigay sa'yo. Yung clarification na po, alam ko nag-release kayo ng statement before why you stepped down po sa FTCP. Pero parang, was it also for yun so you can focus more on shows again? Yeah, kasi sabi ko nga kahit pa I was trying to balance it. Ano yung nagagawa ko naman dati, pero it becomes very taxing. And somehow, kung minsan nagsasuffer yung isa, may siyempre yung focus mo. Although, the short time that I was there, I was able naman to balance it. Ako, I'm very thankful sa mga tao sa industriya natin na they understood my situation. Kung minsan, yung mga schedule, nagbaback off ako because merong importante kailangan asikasuhin sa FTCP. And of course, nung panahon na yun, para bang, no matter how you look at it, I had to give priority to FTCP than my profession. So how do you find it po na after your tenure, biglang nagkaroon kayo ng, of course, no, yung mga legal na issue? At kalimutan na natin yan. Ayaw ko lang sagutin yan dahil sabi ko nga, let's leave the legal things to the legal minds. Okay.